Kiara mga ka-blooming nanay, have life and be healthy. Ngayon, nag-iisip ako ng pwede kong i-content ngayong araw. So naisip ko, i-flex ko na lang yung garden ko sa inyo dito sa bansang New Zealand. Actually, this is my very first time na magtanim-tanim. Hindi ko masabi kung first time kasi sa Manila, nagtanim na ako ng kangkong sa mga paso noon. Kung makikita nyo yung mga freebies. Dati pa, mga taon na rin ng nakaraan na nagtanim ako ng kangkong. So yun yung first time ko technically. Pero yung talagang garden na medyo madaming halaman ay first time ko. Tara, itutour ko kayo sa aking garden. Mag-start tayo dito sa front yard natin. A few moments later. Dapang-dapa sila. Ito ay mga sibuyas, pero hindi pa mga patay ang mga yan. Mukha lang silang patay, pero hindi sila patay. Nag-hailstorm lang kasi kahapon. Ito ang aking mga bawang. At meron ako ditong mangilan-ngilan na ito ay ano tawag dito, lettuce. Okay, ito ay seedlings ko ng capsicum. Ito mga seedling ko ng capsicum. At ito naman ay yung nireplant kong celery. Okay, tapos ito nagtalbos na sila. Ito yung aking mga Chinese kangkong na tinanim ko noong December 26 last year, 2023. Yan na, nagtalbos na sila. Pero hindi pa ako nakaka-harvest dito. Kasing tagal din. Tagal din silang magtalbos kasi December 2026. O, January na. O, February na. O, isang buwan na sila pero hindi pa rin sila. Hindi ko pa sila natalbosan or na-harvestan. Ayan na, nagtatalbos na sila. Konti-konti. At ito naman ay ang aking mga onion spring na mga nireplant ko or niregrow ko. Ibig sabihin ng nireplant or niregrow, nagamit na po namin ito. Tapos yung ugat, itinanim ko. Ito nakapag-harvest na ako dito. Ito nagupit ko na siya. So nakabawi na ako dito. Ito rin. Tsaka ito. Tsaka ito rin, nagupit ko na rin to. So ito mga nireplant ko lang. Ito, 1, 2. Hindi po yan galing sa buto mismo. Nireplant ko lang para galing sa used na mga spring onions, mga ginagamit namin pampalasa po dito sa mga niluluto namin. Ito ay ang aking tira sa mga punla ko. Kasi hindi ko pa yan ma-replant kasi wala na akong area na mapaglipatan. Kasi yung extra na lupa doon na naiwan, na binungkal ko ay feeling ko or gusto kong gawin ay gagawin ko siyang compost pit na nag-start na ako ng compost pit. Nagbababad ako ng mga pinagbalatan ng gulay tsaka prutas. Tapos yun po yung pinadidilig ko. Tapos yung mga balat ng prutas at gulay na galing doon sa mga binabad ko, nilalagay ko doon sa extra na lupa na hindi ko tinamnan at gagawin kong compost pit para sa susunod next year, after ng winter ulit, pag spring, saka ko siya itutodo talaga ang mag-garden. Kasi hindi pa ako talaga bumibili ng garden soil. As in, virgin na virgin talaga yung soil na ginagamit ko. Kung ano yung naabutan ko dito na lupa, yun lang yung mga soil na ginagamit ko. Ito ay nagtatry ako ng bunga ng ampalaya. Ayan na lumalabas na sila. Bunga ng ampalaya yan. Ay, bunga. Di pala bunga. Buto ng ampalaya, lumalabas na sila. Nagustuhan nila yung hailstorm kahapon. Kasi tagal-tagal ko na to. Pa 3 weeks na siya. Ngayon lang sila umuusbong. So thank God, umusbong na siya. Umusbong na sila. Ayan. At dito meron tayong Baguio beans. At ito, madali lang to kasi 2 months pa lang. Pa 2 months pa lang kasi 2 months na kami. December, February 10. 2 months na kami sa February 10. So 1 month pa lang. Pero from kasi ito seedlings eh. So hindi ito from buto, from seedlings at meron na siyang bunga. Ayan po. May bunga na siya. Ayan, 6 yung puno ko ng Baguio beans. 1, 2, 3. Tapos ito namamatay kasi hindi naaarawan dito. 4, 5. Namamatay ito. 5. Dito pa talagang mamamatay na sila kasi hindi naaarawan. Tsaka ito ang pang-anim. Pero yung dalawa na hindi naaarawan ay namamatay sila. Kaya hindi ako magtatanim dyan sa plant box na yan na nasa silong ng mga puno. Kasi hindi ukupra. Namamatay sila. At ito yung mga ni transplant ko na
kamatis ko. Dito lang yan sa front yard. Dito lang sa gilid ako magtatanim kasi hindi ko alam kasi hindi atin tong lupa. So dito lang ako sa gilid-gilid nagtatanim. Ayan yung mga kamatis ko. Ayan. Pero dun sa backyard, ang lalaki na ng mga kamatis ko dun. Tara, muna tayo sa backyard. Tadaan! Yan na po yung backyard. Unang-una, ito na yung, kasi unang-una, sabi ko nga, hindi atin tong lupa na to, nangungupahan lang tayo dito. So, sabi ng asawa ko, sa gilid lang ako magtanim. So, okay. So, pero, pag nakayanan ko ng tatanim-tanim ako hako sa mga sako, tapos iaano ko na lang dito, lalagay ko na lang dito yung sako, kasi yung sako madali lang naman bitbitin yan. So dito ako magtatanim pag marami na akong halaman. At ito yung sabi ko na hindi ko pag ginagamit kasi gusto ko mag-compost pit. Ito na yung compost pit ko. Ito, nakapagbaon na ako dyan ng mga pinagbalatan ng dalawang beses na ako nakapagbaon dyan ng 2 layer na ng pinagbalatan ng saging, ng prutas at gulay. So, 2 layer na. So, itong part na yan, plano ko hindi ko tatamnan talaga yan ngayon. Sa susunod na lang na spring, after ng winter, gagamitin ko tong lupa na to. At sana matabang-mataba na siya kasi, yan nga, gagawin ko tong compost. So, itong area na to, hindi ko tatamnan. At, akala ko nga mamamatay sila kasi nagka-hailstorm kahapon. Sobrang lakas ng hailstorm kahapon. Ito yung huling nabumili yung housemate ko ng ng kangkong. Hiningi ko yung pinagkalbusan. Itong spinach, meron na akong spinach. Napaka-importante niyan kasi wala ditong malunggay. So kapalit ng malunggay ay ang spinach. Pwede yan sa sinigang, pwede yan sa kahit anong gulay. Pwede yan, spinach. Ano natin ito? Kasi ito ay damo. Mas malusog pa siya kaysa sa spinach. Hindi pa ako nakapagdamo. Ito na yung mga kamatis ko. Ang lalaki na nila. Ayan o. Malapit na po yan. Ang lalaki na nila. Ang abono ko, napaka-organic po nito dahil ang abono ko lang po na ginagamit dito ay yung pinaghugasan ng bigas. Pag nagugas ako ng bigas at yung mga binabad na mga pinagbalatan ng gulay at prutas. At mapapansin ninyo maraming mga damo. Hindi pa kasi ako nakakapagdamo, ilang araw na. At ito na po ang aking lettuce. Pwede na po mag-harvest. Pwede nang harvestin yung iba. Magtalbos-talbos ng lettuce. So hindi ko pa naman kailangan ng lettuce. Siguro sa ibang araw mag-harvest ako ng lettuce. Kasi ready to harvest na yung iba. Yan po, pwede na yung kainin. Pwede nang kainin yung mga lettuce ko. Ayan. Ito yung ating lalo na po ito. Sa pagitan ng mga carrots ko, naglagay din ako ng lettuce sa mga pagitan. Ayan, ang healthy. Grabe ang organic. Ito, nakapag-harvest na ako ng celery. 2 beses na nilalagay ko sa salad ko. At meron akong mga punda dito na mga cherry tomato. Hindi ko alam kung aabot pa tong mga cherry tomato na to kasi punla siya. So malapit na kasing mag-winter. Mag-start na siya ng May, June, malamig na. So hindi ko alam kung aabot pa tong cherry tomato ko na to, tong punla ko na to. Kasi ang maganda dito talagang mag-start ng garden ay yung patapos na yung winter, yung pa-spring daw. Yun po ang aking nabasa. So yun ang magandang mag-garden dito. So ito, hindi ko alam. Try pa rin natin itanim. Pero hindi ko alam kung aabot pa yan. At meron akong good news. After a month, tumubo na yung aking tumubo na ang aking luya. Meron akong good news. Matutuwa dito ang aking biyanan. Kasi meron akong gabi. Alam niyo po ba yan? Makwento ko lang. Nung nagbubungkal-bungkal ako dito, nabungkal ko po lang yan. Tapos sabi ko, tay, tingnan mo to. Pakitingnan mo ito. Di ba gabi ito? Sabi ko. Tapos tinignan niya, oo gabi. Kasi daw, meron daw dito nangumpahan
island dito sa New Zealand, malapit sa New Zealand, na nanirahan daw dito, nagtanim ng gabi. So nung nakita ko yan, nung nabungkal ko, papatay na sila, as in, kupos na, yung parang wala nang laman. Pero, sabi ko, itanim ko nga ito, tapos talagang nagsipag ako na diniligan sila ng diniligan. 4 yan eh. Itong huli kong nahanap to, yan ang pinakahuli na nahanap ko. Ito yung pinakauna na nahanap ko kasi habang nagbubungkal-bungkal ako dyan, as in patay, halos patay na sila, pero nabuhay ko sila. So may green thumb din ako. Ito tuwang-tuwa ako kasi alam niyo po ba, meron ding taro dito pero napakamahal. Pinakain din po ito ng mga Maori, ang taro leaves. Ito napakamahal. Ayan po daw si content si nanay. Yan po yung mga tanim ko. Yan po yung garden ko. Ikot ko po kayo yan. And yan lang po yung garden ko sa ngayon. Habang wala pong work si nanay. Hanggang sa muli, gaano man tayo ka-busy sa buhay natin, busy man o hindi, manatili po tayong fresh. Let us maintain our freshness, mga kapluming nanay, kahit wala pa akong suklay-suklay. Mula dito sa bansang New Zealand, ang pamilyang Pinoy sa bansang New Zealand. Salamat po sa suporta.